Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Jaela Avelino Mix Vlog. At bago ko ipagpatuloy ang aking pagsasalita ay magpapasalamat po na ako sa mga taong nanonood, nagla-like, nagsusubscribe at nagsishare sa aking mga upload video. And don't forget to click the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayon ay iba na namang panibagong video ang ating ihahatid sa inyo ngayong araw. Panibagong araw, panibagong video na naman po. At disclaimer sa lahat, ang ayaw po sa video ko ay pwede nyo po itong i-skip at maghanap kayo ng video ang gustong gusto nyo, dahil ang mga video ito ay ang mga tao lang na gusto manood, makinig sa aking mga upload video. Salamat! Panatilihin bukas ang iyong pintuan sa iyong buhay. Pintuan na nasa harapan mo. Hindi lang sa harapan ang buksan, kundi pati ang sa likuran. Hayaan mong nakabukas ito na parang iyong isipan. Na para bang iyong isipan na iba't ibang nasa isipan mo na nangyayari. Hayaan mo lang ito na nakabukas at hayaan mo lang din itong may pumasok. Huwag mo lang silang pagsilbihan. Hayaan mo lang sila. Ang daming mga bagay na nakakainis sa ating buhay. Pero alam mo ba kung ano ang nakakainis, ang nakakairita? Yung iniisip ng ulo mo, yung nasa loob ng isipan mo. Isang nakakadisturbo na pag-iisip na hindi ito tila tumitigil. At tila bang hindi ka nito binibigyan ng kapayapaan. At tila bang ikaw ay laging nag-iisip. 'Di ba? Nakakapagod ang ganitong sitwasyon na lagi kang nag-iisip. Tapos, may mga araw din na akala mo perpekto na para sa'yo. May mga araw na masaya ka, may mga araw na bugnutin ka, may mga araw naman na naging tama ang lahat. Yung bang kontento ka na sa nangyayari sa buhay mo? Yung masaya ka sa ginagawa mo? Yung mapayapang paligid sa buhay mo? Napapansin nyo ba? Na bigla na lang may sumusulpot na negatibong iniisip natin. Yung masaya ka na, nandyan na, kontento ka na, pero minsan naiisip mo negatibo na agad. Tapos bigla na lang iisipin mo, ano na naman kaya ang gagawin ko para bukas? Yung matatanong mo sa sarili mo na, ano na naman kaya ang magagawa ko bukas? Bukas ba masaya pa rin ako katulad ng dati? O katulad ngayon? Yung mga iniisip mo na hindi maganda, yung kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan mo. Kaya minsan, kung napapansin nyo, naboboryong tayo kaagad kapag naiisip natin yung problema. Kapag nakakapasok na ang negatibo sa ating isipan, di ba? Nauudlot yung kaligayahan natin ngayong araw kasi nag-iisip tayo, ano naman mangyari bukas. Katulad ko, minsan ganun din. Ang saya-saya ko ngayon, kinokontrol ko yun dahil alam ko, may kapalit yung kaligayahan ko ngayon. Kaya nag-iisip ako kung ano ang dapat kong gawin para bukas. Pero minsan kahit ba naman nakaplano na ang lahat, ay nasisimplang pa rin. Dahil yan sa pag-iisip natin, dahil yan nagpapasakop tayo sa ingay ng ating pag-iisip, sa ingay na naandyan sa ating ulo. Kaya tayo nagkakaganyan. Kaya kung ang mangyayari ay kung magpapasakop ka sa ingay sa ulo mo, sa kaguluhan ng isipan mo, at kung wala kang iniisip kung paano ito ititigil, kung wala kang idea na paano mo mahinto ang hindi magandang iniisip diyan sa ulo mo, talagang madidepress ka, mapapagod ka sa kakaisip kung ano ang solusyon para na hindi ka maging negatibo. Alam naman natin lahat na ito ang pinakamatinding pagdurusa sa ating mga ulo. 'Di ba pag nag-iisip tayo ng problema, halimbawa may utang tayo na pwede na babayaran bukas, 'di ba? Pag wala tayong perang ipambayad, nag-iisip na tayo at masakit na 'yun sa ulo sa kakaisip. Kaya dapat i-balance ang pag-iisip ng negatibo, i-balance rin ang kaligayahan. Kung wala ka talagang naisip
na solusyon. Maglakad-lakad ka sa labas, lumabas ka sa comfort zone mo, maglakad-lakad ka at magano ka sa mga kalikasan. Dahil ang kalikasan ay nakakatulong din para mapagaan ang isip mo, ang puso mo sa iniisip mo mga bagay ng problema na naandyan sa isipan mo o sa ulo mo na nagpapagulo lang dito. Doon mo kausapin. Ang kalikasan ay makakatulong kahit ikaw lang mag-isa. Makipag-usap ka sa kalikasan, sa hangin, sa sarili mo. Ako minsan pag may problema ko, dyan ko nilalaan ang sarili ko. Lalabas ako, uupo ako, iiyak ako. Magtatanong ako, tatanungin ko yung sarili ko, tatanungin ko yung kalikasan. O sino man na hindi ko kilala sa aking isipan o hindi ko nakikita sa aking isipan, sa aking mga mata. Basta makapag-brace out ako sa sama ng loob na nasa puso ko, sa isip ko, ay nilalabas ko ito para gumaan ang aking isipan. Dahil kung panatilihin mo ito sa loob ng iyong puso at isipan, ay wala kang magandang kakahantungan. Kahahantong ka lang sa puro negatibong pag-iisip at wala ng improvement ang iyong isip at puso, lalo na ang buhay mo kung puro ka lang nega sa iyong sarili. Kaya maghanap kayo ng way para na malagpasan nyo ang mga iniisip nyong hindi maganda, ang nagpapabigat sa ulo nyo, ang mga problemang hindi naman dapat po problemahin. Kailangan nyong mag-isip. Kasi kung makahanap kayo ng solusyon sa ingay ng isipan nyo, sa ingay ng ulo nyo, sa mga iniisip nyo, ay mararamdaman nyo ang gaan at marirealize nyo kung paano nyo ito nasusolve ang inyong problema sa inyong isipan. At masasabi nyo sa sarili nyo na hindi pala mahirap ang maghanap ng solusyon para sa problema kong iniisip sa ulo ko na dala-dala ko hanggang ngayon. Ang dapat nyong isipin na dapat, tama bang baguhin ang sarili nyo? Tama bang baguhin ang iniisip nyo? Hindi nyo dapat yun babaguhin. Ang baguhin nyo lang sa inyong iniisip ay kung paano nyo maiiwasan ang iniisip nyo na dala-dala nyo sa isipan nyo. Nagis nyo ba guys? Ang problema nyo ay dapat masolusyonan sa magandang paraan. Dahil kung kikimkimin nyo yan at hindi nyo pababayaan, ay talagang mag-iisti sila sa utak mo. Pero kung i-accept mo sila at hayaan mo sila na hindi mo sila pagsisilbihan dyan sa utak mo, ay kusa lang yan mawawala, kusa lang yan lalabas, at kusa ka lang makakalimot at gagaan ang buhay mo. Dahil hindi mo kinimkim, halimbawa, hindi mo kinimkim ang sama ng loob mo sa isang tao, ang mga negatibong nakikita mo sa ibang tao. Ang in-approach mo sa sarili mo ay ang positibo, kung paano ka dawi na gumalaw, magsalita, mag-isip ng maayos at masaya. So kailangan kapag tayo ay may mga problema ay hindi dapat nating kikimkimin. Pwede tayong umiyak, humagulhol, magsalita kahit tayo lang mag-isa, pero wag niyong i-stay forever kasi hindi maganda yan para sa atin. Hindi maganda una-una sa ating kalusugan, sa ating pag-iisip, dahil hindi na tayo kakain. Hindi na tayo iinom ng tubig ng marami sa isang araw. At wala na tayong appetizer kung puro na lang problema ang nandyan sa ulo natin, napasan-pasan natin. Kailangan ito masolusyonan sa the way kung paano mo nasolusyonan ang isang problema. Kaya ganun din gagawin mo sa isipan mo na i-avoid mo ang pag-iisip na mabigat, malungkot, na naiisip mo na hindi mo na kayang solusyonan ang lahat. Actually, hindi mo naman dapat baguhin yung sarili mo para na mawala yung mga negatibo. Hayaan mo lang sila. Hayaan mo lang silang pumasok dyan sa utak mo. Pero wag mo silang pagsilbihan. Hayaan mo lang sila dahil kusa lang din naman yan sila mawawala. Kusa lang silang aalis sa buhay mo. Dahil para sa akin, mahirap pilitin na alisin ang negatibo sa aking isipan. Kung bakit? Nandyan na yan eh. Kusa yan dumarating. Kahit nga
Ngiti-ngiti ka ngayon, maya-maya bigla na lang papasok siya eh. 'Di ba? Kung napapansin niyo sa inyong sarili, kapag nag-iisip kayo na ang saya-saya ko, tapos maya-maya bigla na lang may papasok na hindi magandang iniisip. Mas madali kasi kapag ito ay tatanggapin natin ng buo. Hindi naman ibig sabihin na porke tinanggap mo na yan, ay pepekto na yung buhay mo. Dahil kung napapansin nyo, may mga araw na nakakabaliw, nakakalito, kakawalang ganang gumalaw dahil sa matinding negatibong iniisip natin sa ating isipan, sa ating ulo. Kaya dapat mong kontrolin kung ano ang nandyan sa isipan mo. Kailangan mong kontrolin na pumapasok sa isipan mo. Huwag mo lang hayaan na ikaw ay maparanoid sa mga iniisip mo. Dahil lahat tayo nakaka-encounter ng mabibigat na problema. Bawat isa sa atin ay may story. May story na kanya-kanya sa kanilang buhay. Tulad ko, ganito, nagsasalita ako sa inyo, nagsishare ako ng motivation. Kasi gusto ko marinig nyo, at least may idea kayo sa sarili nyo kung paano kayo the way na mapagaan ang sarili nyo sa problema nyo. Huwag nyong hahayaan na mabaliw kayo sa inyong iniisip, sa nararamdaman nyo, sa mga bagay-bagay na pumapasok sa isipan nyo. Ang lagi nyong tatandaan, na ang lahat ng problema dito sa mundo ay may solusyon. May kaligayahan, may kasaganaan. Natural lang sa ating buhay ang nahihirapan, pero nalalagpasan ito. Kaya kung may mga problema man ang bawat isa sa atin na dala-dala natin sa ating puso't isipan o kahit saan, ay kailangan tayong magpakatatag, tibayan ang loob. Lagi kong sinasabi na ang Panginoon muna bago yung iba. Kasi kung wala ang Panginoon, hindi tayo gagabayan. Kung wala ang Panginoon, hindi tayo itutuwid sa ating tamang landas na tatahakin. Kung wala ang Panginoon, wala tayo dito sa mundo. Kaya yung iniisip nating mga negatibo ay ipaubaya natin sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya. Doon tayo sa Kanya makipag-usap sa number 1 natin na pinapalagahan sa ating buhay kundi ang Panginoon. Tandaan nyo guys, pangalawa lang ang pamilya, number 1 si Papa God. Dahil sa Kanya nakasalalay ang buhay natin, ang hanap buhay natin, at ang paghinga natin dito sa mundo. Kaya kung may mga iniisip man tayong negatibo, i-avoid natin ito, pero tanggapin natin ito ng buong buo, ay dahil kusa lang ito mawawala sa atin. Pero dapat may kailangan kang gawin para sa sarili mo na mawala ang mga negatibo dyan sa iniisip mo, sa ulo mo, at para mapasaya at makapag-isip ng tama sa kung ano ang solusyon sa lahat ng iniisip mo. Hanggang sa muli, sana'y nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video at maraming salamat. Bye-bye!